Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay linggo, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Solemnity of the Epiphany. May tatlong salita ang maganda pagnilayan ngayon, yung the search, the stars, and the gifts. The search, makita natin sa Ebanghelyo yung paglalakbay paghahanap ng tatlong mago o pantas na may tradisyon na kauugulian nating tawaging three kings, although hindi binabagit na sila ay kings, no? At maaring hindi lang sila tatlo, maaring marami pa, pero we presume tatlo dahil tatlong regalo. So makita natin na sa kabila ng kanilang karangyaan, talino, possessions, naglakbay sila ng napakalayong lugar para hanapin sino ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. At merong, some space sa puso natin na ano man ang narating natin, ano man meron tayo, merong space na Diyos lang ang pwede magpuno. At yun yung hinahanap natin sa buhay. Sabi nga ni San Agustin, my heart is restless until it rests in you. Ito rin yung mga taong to, no? Yung mga mago o astrologers. No? At yung hindi sila mga Hudyo, hindi sila mga taong sabihin nating religious, pero merong sila yung mga Gentiles o hintil, pero merong espasyo sa puso nila na alam nila Diyos lang ang pwede magpuno, no? Kumisan din natin makita ang Diyos. Ang Diyos madaling hanapin, hindi siya nagtatago. Tayo lang nagtatago dahil sa ating kasalanan, no? Hindi madaling hanapin ang Diyos dahil siya mismo ang nagpapakita ng sarili, siya mismo naghahayag. He reveals himself, no? The search, at natagpuan nila. Ikalawa ay yung star. Tayo familiar sa mga stars. Tayo familiar sa superstar, si Nora Honor, megastar si Sharon, isa Paul Sison, si Vilma Santos. Pero may mga eksperto at mga nagtatanong, ano ba daw itong mga stars na to? Sabi ng ilang, mga eksperto, ito yung mga anghel, iba naman ay comet, no? Pero hindi nila masagot ng klaro hanggang ngayon. Pero I believe meron mga stars sa buhay natin na gumagabay sa atin, tumutulong para marating natin yung gusto natin marating at yung magabayan tayo patungo sa kabutihan, patungo dun sa pangarap natin, no? Minsan sila ay lantad na star, minsan sila ay mga star na napakalaki ng very obvious, no? Mamakinang, no? Maliwanag. May iba namang hidden star, yung tumutulong sa atin secretly o kaya unknowingly, no? At ipagdasal din natin sila, no? Sila ay disguised na mga stars. At yung pangatlo ay yung gifts. Yung gifts dito ay yung gold, represents ng kingship na Jesus. Frankincense, incenso, ito ay sa kanyang divinity. At yung myrrh, ito ginagamit sa ritual ng paglilibing, no? At inalay nila kay Jesus yung tatlong regalong dala nila, no? Pero higit sa lahat, sila ang nakatanggap ng regalo. Sino yun? Ang Diyos mismo na nagpakita at naghayag sa kanila. Maaring wala tayong regalong material, pero I believe laging meron tayong pwedeng iabot, ibigay, ibahagi. Maaring oras, talento, talino, no? At huwag tayong maging madamot. At yung price ng regalo ay hindi nakadepende dun sa balot, kundi dun sa tumatanggap. Maaaring simple lang yan, pero maaari yung tao, pinaghirapan yan, at yung tao yung special sa atin, kaya yung regalo yan, special din sa atin, no? At nawa tayo, maaring tayong may mga regalong hindi nakabalot. Sana tayo ay maging regalo sa ibang tao. Mas masarap yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi pag nagbibigay ka, you are blessed. At di natin kailangan maging mayaman para matuto tayong magbahagi, no? At si Jesus ang pinakamaganda regalo pwede nating matanggap. Happy Feast of the Epiphany. God bless you.